what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At nako, ito pong ating pag-uusapan ngayon, no? Ito pong si Baste Duterte mga babayan ay nabugbog po, no? Yan ang ating alamin mga babayan kung paano pong nabugbog etong si Baste Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so tanongin ko muna kayo mga kababayan, no? Kayo po ba, no? Ano hong masasabi ninyo dito po sa nangyari na to, no? Na hindi pagdating, no, netong si Baste Duterte doon po sa boxing match nila ni General Torre. Mga kababayan, di ba? Makikita natin marami nag-abang. Kaya naman, no, ito po si Baste Duterte, mga kababayan, ay nabugbog po. No, nabugbog po siya, mga kababayan. Yan, nabugbog po siya ng ating mga kababayan. Grabe, no? Alam nyo kung nakakasakit lang talaga yung mga salita, no? Malamang ang dami ng pasa, no? Netong si Baste Duterte. No, dahil nga hindi siya sumipot, grabe, no? Ito yung ilan sa mga sinabi, no, ng mga kababayan natin. Ayan, no? Baste played tough on national TV, but when the fight got real, he ghosted like his guts were never there. All noise, no nerve. Just another paper tiger in daddy's shadow. Oh, it is time. Sabi dito, it is time to change your name from Baste to Bache. Bache. Yung baga, iskapo. No, tumakbo. Bache. Oh, Bachi daw siya. Grabe, no? Yung inabot netong si Baste Duterte, no, sa mga kababayan natin sa meron pa nga ako napanood, no, mga DDS, halos minura-mura siya, mga kababayan. No? Meron pa yung sa radio station, no? Ano sabi? Sayang ang tato. Masaklap kasi mga babayan, siya yung naghamon. No, siya yung naghamon-hamon na boxing sapakan daw, 'di ba? Tapos siya yung hindi dumating. At ito, no, may panibago na naman siyang statement mga babayan. No, ano sabi niya dito? Hindi daw niya hinamon, no, itong si General Torre. Hindi kita hinamon. Sabi dito, mga babayan. Oh, paliwanag niya sa Basta Daw Bawenyo podcast, mabubugbog lamang umano niya si Torre kung magsusuntukan sila. Di ba malinaw naman, kung magsusuntukan sila. Ayan na nga, meron ng boxing ring mga kababayan. Pero ito po si Baste Duterte mga kababayan ay hindi po sumipot. At may panibago na naman siyang palusot mga kababayan, no? Kaya hindi naman kita hinamon, ang sinabi ko lang talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Alam niyo, nakakatuwa dito kay Baste, mga babayan. Para siyang pagka nagsalita sila, no, ang dami nilang palusot pag nako-corner sila. Manang-mana sa kay dating Pangulong Duterte, lahat na lang nagiging joke mga babayan. No? O eto, panoorin natin to mga babayan, no, kung paano nagbago, no, yung statement ni Baste Duterte. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita, hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Di ba? Hindi raw niya hinamon ng sinabi lang niya, pag nagsuntukan daw sila, mabubugbog si General Torre, mga kababayan. So, whether hamon man yun o hindi, mga kababayan, yung sasabihin mo na pag nagsuntukan kayo,
No, mabubugbog mo si General Torre. O, so, ayan, pinagbigyan ka. No, o sige, gusto mo ng suntukan? Eto, sige, suntukan tayo. Dito tayo sa, sa boxing ring. Diba, mga kababayan? Ayan na, may boxing ring, pero hindi ka sumipot. Diba? Pinapalabas nila ngayon, mga kababayan, na matagal na raw naka-schedule yung flight na ito nga si Baste Duterte. No? Diba? O, ano sabi dito? Oh, challenge accepted by the other side pero biglang ghosting on the fight. Guess who didn't show up? Sabi dito, mga kababayan. The one who challenged to a boxing match via video suddenly denied it all. Hindi kita hinamon. No, challenge accepted by the other side pero biglang ghosting on fight day. Still, it's a win for the people. All ticket sales and crowd support go straight to helping typhoon victims, real heroes, the fans who showed up. No, real courage doesn't hide behind the camera or spit bullets with the Armalite mouth. It shows up without excuses, without scripts, palabra de honor. Diba? Means your word is your bond, not a publicity stunt. If you can throw a challenge, you better be man enough to face it. Unless your bravery only exists in pixels and comment sections. Diba? Yun ang nawala, no, dito kay Baste, yung palabra de honor, mga kababayan, yung isang salita, no, kahit pa sabihin mo na hindi mo hinamon, no, pero yung sinabi mo na pag nagsuntukan kayo, parang gano'n na rin yung labas dun eh. No, na mabubugbog mo siya. Diba? So, ayan, pinagbigyan ka ni General Torre na mabugbog mo siya on boxing ring, pero ikaw yung all of a sudden, biglang nawala. Kaya nga sabi ko dito, mga kababayan, nabugbog. No, ito nga si Baste Duterte, no, dahil sa dami po ng komento na ito mga kababayan natin, talagang bugbog sarado po siya. Oh. Pero, ayan o. Diba? Ano sabi ni General Torre? No, enough is enough na eh. Diba? Tama na. No? Tuluyan ang isinara ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang posibilidad ng rematch kay Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Diba? I have a lot of work and this is not worth responding to. As you can see, we exerted a lot of effort in this event. I don't think he is worth responding to at this point. We should just let him be in his own world. Aray ko. Para sinabi dito ni General Torre na may sariling mundo itong si Baste Duterte. Ang sakit naman no, mga kababayan, no? Di ba? May sariling mundo si Baste Duterte, mga kababayan. Ano tawag sa kanya ngayon? Barbie, mga kababayan. Oh. As per boxing rules, boxers who choose to cowardly back out from the fight is considered as ineligible to fight again, but instead can seek another sports venue like jumping rope or any games intended for girls. Diba, mga kababayan? O, eto, panoorin natin yung sinabi ni General Torre. Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung nununod na sa ibang araw. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun nga eh. Ang credibility kasi parang, di ba? Maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila. Tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, safe to say na ito na po yung huling pagtanggap niya sa Hamilton? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho and he's really not worth responding to. Oh, yan no. Wala na. Wala nang second round. Wala nang rematch, mga babayan, in short.
No, at ito, binakbakan na rin, no, itong si Baste Duterte, no, ng House of Representatives, no. Sabi nga dito, sarili mo munang bakuran. No, mga kababayan, na sinasabi dito. O, basahin natin to, no. Okay, so ito yan, mga kababayan. Sabi dito, no, House leaders on Sunday hit back at acting Davao City Mayor Baste Duterte over his push for mandatory drug tests for all elected officials, urging him to begin the cleanup in Davao first, mga kababayan. No? Unahin niya daw muna yung paglilinis sa Davao ng mga ganyan sa mga usaping droga, mga kababayan. Bago siya maghabol sa iba. 'Di ba? Kung talagang seryoso si Baste Duterte o si Mayor Baste sa laban kontra droga, unahin niya ang Davao. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, 37 na ang nahuling gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Imbis na maghamon pa sa iba, ayusin mo muna ang sarili mong bakuran, no? Sabi po yan ni Zambales Representative J. Conggun, no, mga babayan. Oo nga naman. Diba? Ito yan yung sinasabi dito, referring to the Davao City Anti-Drug Abuse Council's recent announcement that 37 personnel from the city's Public Safety and Security Office tested positive in a surprise drug test. Diba, mga kababayan, you want to talk about accountability, sabi dito, that led by example. Drug testing should begin in Davao City and the results should be made public. That includes the mayor himself. Diba, mga kababayan, no? Sabi rin dito, he also pointed out that the bloody war drug under Baste's father, former President Rodrigo Duterte, which is now the subject of an international case. The former president is currently detained at the International Criminal Court or over alleged crimes against humanity linked to his anti-drug campaign, mga kababayan. Sabi nga ni General Torre, no, open siya, no, sa hair follicle test. Ngayon, pero kung gusto niya, sila lang, no, ni General Torre ang magpa-hair follicle test. Huwag na niya idama yung iba. Diba? This is not the first time that Duterte has demanded the Marcos undergo drug testing. The call has come up repeatedly, especially after tensions between Marcos and Vice President Sara Duterte escalated. Actually, mga kababayan, no, lumabas yung usapin na yan, yung issue na yan, na campaign period pa. At ang nagpasabog talaga niyan, no, itong dating Pangulong Duterte. No, just to establish, mga kababayan, an issue para sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kasi tinetest nila yung yung kumbaga tinetest nila yung water No, ano magiging reaction ng tao? No, pagka nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, ulit-ulitin natin yung issue na yan, yung usapin na yan. 'Di ba ganun ginagawa ng mga vloggers nila? 'Di ba paulit-ulit yung issue hanggang pati si First Lady Lisa Marcos nadadamay na diyan. No, yung mga latest na nangyari na to. 'Di ba? Yung usapin sa droga na yan, hindi na sila natapos diyan, mga babae. Ulit-ulitin nila yan. No? Hanggang actually ako nagsasawa na diyan, naririndi na diyan Kasi hindi naman nila mapatunayan 'Di ba? May nilabas silang video, AI pa. Patunayan muna nila. Maglabas muna kayo ng solidong dokumento. Nung campaign period, nagpatawag ng drug testing, nagpa-drug test ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Oh, nag-negative. Ano pang kailangan nila? Diba? Ang usapin dito, no, etong si Baste, tumakbo talaga. At nagbago na naman yung kanyang statement. Diba? Nakesyo hindi daw niya hinamon etong si General Torre. Yan talaga. No, pag nasusukol maraming dahilan. At kung talagang gusto, maraming paraan. Pagka ayaw, marami talagang dahilan. Ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? No? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mob, Sid Sumbao, TV. Peace. I'm out.